At tayo po mga kapatid, dadako na sa pinaka-importanting bahagi ng ating gawain, ang bahagi ng pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo po mga kapatid, tumayo bilang paggalang sa banal na salita ng ating dakilang Diyos, dadalhin at ng ating beloved ordained preacher, Richard Abad. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, ating beloved co-preacher, Brother Mario Aurelio. Everybody say, praise the Lord. Kung po ating mahal po, minamahal tayo po yung manalangin. Samahan niyo po ako. Hallelujah, praise the Lord. O dakilan ng pagpala namin Diyos, sa manahing banal, lubos mo aming pagpupuri, pagpasalamat sa iyo, sa iyo po mga kabutihan, sa aming mga buhay, sa iyong paglalangis, patuloy, mahal po yung binubuhos sa matamis sa presensya. Maraming salamat, mahal na Panginoon, na kami kinakabagan mo, Diyos. Sa bungo ng panalangin, minamahal at kinagalang, Evangelista, Wilistad, Almeda, and Prophet of Loving God, patawarin mo po kaming lahat, O Diyos. Ikaw po maglangis sa imbalang salita, mahal na Panginoon, ikaw magbukas ng pag-unawa ng bawat isa. At tulungan mo pong imangaral, may pangaral ko mga salita mo po ng pag-ibig at kapangyarihan. Sumaming ka, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, aming sinasulat, di mo na mahadlang anumang gawa na kaaway, lumay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Puri po ating dakilang Diyos, na mahal, makabalik po tayo sa ating mga upuan. The highest praise, worship, glory and honor belongs only to our loving God, to our dearest Lord Jesus Christ, who is worthy of all our praise, worthy of all our glory and honor, thanksgiving, mga minamahal. Sa mahal na Panginoon lang po ang pinakamataas na papuri. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. And I give double honor, minamahal, sa ating pong dearly beloved double pastor, Wildy Estrada Almeda, the anti prophet of a loving God, siya pong ginamit nating mahal na Panginoon upang tayo makalapit sa Diyos. Kaya't ganoon na lang po, minamahal, patuloy nating pinapabot ang pagmamahal at dobling paggalang sa lingkod na ating mahal na Panginoon. Sa ating pong dearly beloved normal evangelist, Wildy Estrada Almeda. And we always cherish po the blessed teachings, ating dearly beloved normal assistant pastor, Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dear. We give double honor at sa kanilang pamilya, to the beloved Almeda children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, pinamahal. I give double honor po sa buong sambayan ating beloved pastor. Magandang hapon sa lahat po nating mga beloved ordained preachers, beloved Brother Robert Chua, sa ating mga beloved co-preachers, different outstation, mga minamahal, mga preacher po natin from Cananga, beloved Brother Roland, from Tacloban, beloved Brother Brother Mario Aurelio, from Baybay, beloved Brother Bobby Palumpon, beloved Brother Joey, minamahal, at Abuyo, beloved Brother Anton, ating mga kauban ng mga kasama mga preachers sa Cebu na nasa inupakan ngayon, minamahal, beloved Brother Ricardo. Sa lahat mo natin mga beloved co-preachers na narito, mga minamahal, magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga beloved co-workers at beloved ating pasid partners, minamahal from Cebu, mga co-workers from Cebu at dito rin po sa Leyte, sa lahat ng mga choir members, mga beloved musician po natin, sa inyo pong lahat, minamahal kong mga kapatid, at sa lahat po ng mga webcast viewers, bumabati po tayo ng magandang hapon sa pangalan nating mahal na Panginoon. And happy 27th church anniversary sa banal na gawain ating mahal na Panginoon, Cananga Outreach. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Puri po ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tayo po'y natutuwa, nagagalak ating mga puso, mga minamahal, sapagkat minsanan pa, kahapon, mga minamahal, meron pong 86 na tumanggap sa bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. At marami pong nagpatotoo right after na binautismoan po sila, minamahal, nakaka-bless. May mga bagong bautismo kahapon, minamahal, na pagdating niya po dito, mga minamahal, pagbaba niya sa service, pag-upo niya dyan, ang sabi niya po, wala siyang maklarong mukha. Wala kuno siyang maklarong dagway ba, minamahal.
Puro hanap tanan, hanap ang iyang pananaw, mga minamahal. Pero human siya na bautismuhan sa tubig sa pangalan ting mahal na Panginoon. Pagpunta niya po rito, klaro na mga minamahal. Nakaklaro niya yung mga mukha ng mga nandito sa loob. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Meron pong hirap huminga. Talagang hindi makatayo halos sa sobrang hirap ng paghinga po, mga minamahal. Pero after baptism, ang ganda ng tayo niya, mga minamahal. Maliksi na rin po yung kanyang pangangatawan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya hindi lang po yun, dalawa lang po yung binanggit po, pero yung kahapon siguro yung nagsalita sa microphone, aabot siguro yun ng 10, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang Diyos po ang nagpagaling sa kanila. Amen! Amen! Hindi po kami, mga minamahal. Wala po kaming binibenta rito na kung ano man na gamot o langis o ano man. Wala, mga minamahal. Sasabihin lang namin sa inyo na kung mananampalataya po kayo, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoong. Mahari, magtanong po kayo, kaya man ng Diyos magpagaling na walang gamot? Kaya po. Amen? Kaya ba ng Diyos magbago ng buhay? Kaya. Yan ang buhay na Diyos, mga minamahal. Babaguhin ka, pagagalingin ka, iingatan ka, sasamahan ka hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin lahat ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pangangaral po na pinag-uusapan natin dito, hindi po mga salita na makakahikayat, hindi po yung mga enticing words, hindi po yung inasukalan ng mga pangungusap yung narinig nyo, mga minamahal, kundi yung sinasabi po natin dito, yung gawa ng Holy Spirit, yung gawa ng kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat kung kami lang po, mga minamahal, ang magsasalita dito, mga minamahal ko, hindi kami sasama ng mga Panginoon, wala po kayong makikitang himala. Pero sa nakita nyong himala, ipinagmamalaki po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ay buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal, not with enticing words, 1 Corinthians chapter 2, verse 4. From the first epistle of Paul to the Corinthians, chapter 2, verse 4. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Amen. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 2, ng talatay 4. At aking pananalita at ang aking pangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Amen. Praise Lord. Diri sa libro sa unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 4. Og akong pulong og akong pagwali, wala sa madanihong pulong sa kaalam, kundili pagpadayag sa Espiritu o sa gahom. Palapakan po natin sa salita ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pinag-uusapan po natin yung kapangyarihan. May ibang magsasabi, bakit puro himala? Bakit puro kapangyarihan? Bakit kagalingan ng mga cancer, leukemia, TB, diabetes sa pinag-uusapan sa Jesus Miracle Crusade? Kasi mga minamahal, yun talaga ang pag-uusapan natin. Dahil ang Diyos dito nagpapagaling ng karamdaman. Ang Diyos dito nagbabago ng buhay. Amen? Yung ibang mga mangangaral, hindi po nila yung pinag-uusapan. Hindi po nila yung sasabihin sa iyo, nagagaling ka kasi wala naman. Amen? Wala naman, kaya hindi nila sinasabi. Everybody say, praise the Lord. Dito sinasabi natin, bakit? Tayong lahat pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayong lahat binago ng ating dakilang Diyos. Yan po ang pangangaral ng ating mahal na pastor. Everybody say, praise the Lord. Hindi magagarang pananalita, kundi demonstrasyon ng Holy Spirit, demonstrasyon ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit po kailangan ito ipangaral? Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 5, mga minamahal? Usahin po natin. 1 Corinthians 2 verse 5. From the first epistle of Paul to the Corinthians, chapter 2, verse 5.
that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Amen. Amen. Dili sa libro sa unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 5. Aron ang inyong pagtuo, dili ikapatukod diha sa kaalam sa mga tao, kundi diha sa gahong sa Dios. Amen. Palapakan po natin ang pulong sa atong pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Ang Diyos po mag-bless sa kanyang banal na salita. Bakit pinag-uusapan natin ang kapangyarihan? Bakit pinag-uusapan natin ang himala? Mga minamahal, kapag ikay gumaling, kagaya ng ating narinig ng mga patotoo kanina, kapag ang buhay mo magbago, kagaya ng mga narinig ng mga testimony, mga minamahal, yung pananampalataya mo, yung pagtuo mo, hindi tatayo sa karunungan ng tao, kundi yung pananampalataya mo, tatayo sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. O palapakan po muna natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kasi pag napahanga ka, napabilib ka, baga ni-admire ka sa preaching, magaling magsalita yung preacher, kaya ka tumanggap, ibig sabihin, yung pananampalataya mo, tatayo doon sa magaling na preacher. Amen po ba? Amen po ba? Samantalang kung nabautismuhan ka, at pagpabautismo mo after baptism, pinagaling ka ng ating pinakamamahal na Panginoon, tapos patuloy kang maglingkod sa Diyos, lubos kang binago ng mahal na Panginoon, yung pananampalataya mo ay tatayo sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating dakilang Diyos minamahal? Everybody say, praise the Lord. Kaya pinag-uusapan natin yung kapangyarihan. Pinag-uusapan natin yung magagawa ng Diyos dahil imagine, yung Diyos na pinag-uusapan natin, ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, na kayang magbago ng buhay, kayang magpagaling na ating karamdaman, siya rin po ang Diyos na magdadala sa atin sa langit. Anong Diyos ito? Magdadala sa iyo sa langit. Diyos-Diyosan. Peki na Diyos. Hindi. Makapangyarihang Diyos. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus? Amen! Tatayo sa kapangyarihan ng Diyos ang iyong pananampalataya. Sabi ng 1 Corinthians 4 verse 20, ang kaharian ng Diyos ay hindi puro salita. Ang kaharian ng Diyos ay kapangyarihan. Amen? Ano ibig sabihin, mga minamahal? Pag dumating sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, o pag dumating sa iyo ang kaharian ng Diyos, mararanasan mo, may experience mo ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ating beloved Mami, nakaupo sa pinapaypayan, mga minamahal. 1 year na pong bedridden, hindi nakakaligo, mga minamahal. Pero after na bautismuhan kahapon, ayaw nang humiga. Gusto niyang maupo, mga minamahal. Mas gusto niyang maupo. 1 taon hindi makaupo. Pagkatapos, sabi ng mga nabautismuhan, ayaw na nilang umuwi. Gusto nila dito na lang. Hindi naman pwede. Siyempre, may mag-iibihis, maglilinis. Bakit ayaw nilang umuwi? Dahil dito naramdaman nilang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito naramdaman nila ang kapangyarihan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kami, mami naman, sa ating mga bisita, masaya po kami na kayo pinagpala, na kayo dumalo, na kayo pinagaling. Masaya kami. Bakit, mga minamahal? Pag magpatuloy kayo, katulad kayo namin, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Lubos na binago, pinagaling, iningatan, walang may babayad sa Diyos, kundi maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Puro kabutihan ng Diyos. Kaya yung mga nabautismuhan, mag-uumpisa po sa inyo yung kabutihan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ibig sabihin, start na po yan. Pag magpatuloy ka, huwag kang lalayo sa Diyos, patuloy ka, sunod ka, katulad namin, katulad ko, minamahal, ilang taon na po na yung aking asma, pila katuig na ang akong asma, ang akong hubak, giayo sa Ginoo. Since 1986 pa, giayo ko sa Ginoo, sang tuigan na karon, mga minamahal,
2024 na, pila ka tuig na kaayuhan ang akong nadawat, kay nagpadayon ko sa pag-alagad sa Dios. Diri mga minaman, mga kanser giayo sa Ginoo, pila ka tuig silang nag-ihap na, tungod kay nagpadayon sa pag-alagad sa atong pinakamamahal na Ginoo. Amen! Dili ka ba malipay? Hindi ka ba matuwa, minamahal? Bedridden ka, may cancer ka, pasaway ka, drug addict, bisyoso. Nung makilala mo ang Diyos, pinagaling ka. Nung makilala mo, malapinong binago ng Diyos ang buhay mo. Ngayon, mga minamahal, bumibilang ka na ng taon, nagpapatotoo na buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. At marami nakakapakinig sa iyo, maglilingkod na rin sa Diyos. Oo, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaganda, di ba? Amen! Dahil sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo, naging blessing ka sa iba. Sinong napupuri? Sinong naitataas? Ikaw na may cancer dati, ikaw na problema ng lipunan dati, hindi ikaw ang naluluwalhati. Ang Diyos na nagpagaling sa iyo. Ang Diyos na nagbago ng iyong buhay. Everybody say, praise the Lord. Bakit po ito nangyayari? Sapagkat ito ang tanda na dumating sa iyo ang kaharian ng Diyos. Basahin po natin, 1 Corinthians chapter 4, verse 20, mga minamahal. From the book of 1 Corinthians, chapter 4, verse 20. For the kingdom of God is not in word, but in power. Amen. Praise the Lord. Sa libro sa unang Korinto, kapitulo 4, versikulo 20. Kaya ang gingharian sa Dios, dili hinimog palabas, kundili gahom. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Ginoo sa iyong mga pulong. Ang Ginoo magpanalangin sa iyong mga pulong. Everybody say, praise the Lord. Kaya ang kaharian dihay sa Diyos, ang kaharian pala ng mahal na Panginoon, hindi puro salita. Ano po yung puro salita? Pangangaral lang, puro lang pangangaral, pero wala ka nakikitang kapangyarihan ng Diyos. Puro lang preaching, ala, sabihin ang Diyos manggagamot, ang Diyos makapangyarihan, pero kumusta? Alam nyo, nakakalungkot nga yun eh. Nakakalungkot. Marami tayong mga kababayan ng mga atheist na ngayon. Mga komunista na. Saan sila galing? Saan sila galing, mga minamahal? Dating mga miyembro ng reliyon. Oh, ngayon mga commander na, mga NPA, mga ateista na. Dating mga miyembro ng reliyon. Bakit? Kasi yung turo sa kanilang grupo, sa kanilang reliyon, ang Diyos buhay, ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos tumutugon sa panalangin, pero kumustahin mo, walang panalangin na tinugon. Walang himala. Walang kagalingan ng karamdaman. So nabingi na. Parang si brother, nagpatotoo kanina, brother Larry, colon cancer, brother Larry Delbo. Ang dami nag-invite sa kanya, dalo ka sa amin, punta ka sa amin, buhay ang Diyos, ganito, ganon. Sabi niya, nabingi na siya, nabingi. Nabingi na kay marami siyang napuntahan eh. Hindi siya gumagaling. Walang nangyari. Sabi niya, pare-parehas lang yan. Pare-parehas lang. Pero nung one time, na inimbita siya ng kapatiran sa Jesus Miracle Crusade, sabi, dumalo ka. Sabi niya, wala akong pamasahe. Ako mamasahe para sa'yo. Sabi niya, paano pag nagutom ako, pakainin kita? Paano, babantayan kita, sasamahan kita. Buhay ang Diyos dito. Pagagalingin ka ng mahal na Panginoon. Ayaw niya sanang sumama. Ayaw niya, kasi marami na nag-invite eh. Di ba? Sabi niya kanina, nabingi na siya. Sa dami ng nag-invite, hindi siya gumaling. Pero purihin ang ating mahal na Panginoon. Nung pinaunlakan niya ang Jesus Miracle Crusade sa buhay niya, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, pinagaling ng ating mahal na Panginoon ang kanyang colon cancer. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang doktor surrender na, pero ang mahal na Panginoon hindi sumurrender sa Kanya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dating drug addict, dating patapon ng buhay, yung mga barkada niya, puro lahat sinalvage na, de problema sa lipunan, sa dako ng Talisay, Cebu, siya na lang ang natira. Kaya, di ba, hindi ka magpapasalamat kung ang Diyos hindi siya binago, baka na-salvage na rin itong kapatid natin ito. Pero napakabait ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, nakatayo dito sa atin harapan kanina, na buhay ang Diyos na nagpagaling sa Kanya. Buhay ang Diyos na nagbago ng Kanyang buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan mo, napakabait ng Diyos. Amen! Ngayon, magsishare na.
Oh, ang layo ng Cebu, pupunta rito para mag-share sa inyo, para sabihin sa inyo na mabait ang Diyos, buhay ang Diyos, iniibig kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palapakan po natin ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kapag ikay tumanggap sa mahal na Panginoon, ito po'y napakahalaga. Gusto namin, mga minamahal, gusto namin na anong taon ngayon? 2024. Gusto namin, mga minamahal, loobin ng Diyos, mag-anniversary uli ang Kananga, 2025. Kayo'y tatayo dito, pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagpala ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag po kayong mag-alala. Mabait po yung ating barangay captain dito po sa barangay Kanajing. Mga minamahal, atin po siyang ina-acknowledge na pinahintulutan tayo mag-krusada po, mag-anniversary dito po sa Kanajing. Kahit minsan meron silang mga event din, mga minamahal. Pero huwag kayong mag-alala dahil ang Jesus Miracle Crusade, every Sunday, nandito po sa Kanajing, mga minamahal, para alagaan po kayo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Every Sunday, everybody say, praise the Lord. Anong oras nag-umpisa? Alas 10. Every Sunday. Oh, dito po. Every Sunday. Minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya may mga telephone number, cellphone number, ibigay niyo po, minamahal. Para kayo po'y maalagaan, pwedeng bisitahin, puntahan, ipag-pray. Madala dito, mga minamahal, lalo na kung medyo mahirapan pa. Mga minamahal, aasikasuhin po namin kayo. No? Sa Cebu, sa Lapu-Lapu, may isang kapatiran doon, naka-wheelchair. Maliban sa naka-wheelchair, kumupus yung mga nerve niya ba? Umiksi yung mga nerve, umurong, yung kamay hindi magalaw, hindi makatayo. Maliban sa leprosy, sa sanglahon, niko, pangkamot, ang mga ugat niko, mga ugat niya niko, mga minamdi kabarog. Pagkadawat sa bautismo, tumanggap sa bautismo sa pangalan ni Jesus, pagbilang ng ilang buwan, mga minamahal, hallelujah, sabi niya, God is amazing. Jesus is amazing. Bakit, mga minamahal? Oo, nung nasa karamdaman siya, sabi niya po ito, mabibless ka eh. Nung nasa karamdaman pa siya, lahat ng pag-asa, sarado. Siyempre, ketong, sangla, hindi ka pa makatayo. Bata pa, siguro mga 20 plus pa lang. Hindi ka makalakad, hindi ka makatayo, may ketong ka pa. Lahat daw ng pag-asa, sarado. Pero binuksan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Grabe! Walang wheelchair, umaakyat sa hagdanan, nagpapatotoo na God is amazing. Jesus is amazing, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Matutuwa ka, mga minamahal. Matutuwa ka sa kagalakan na ang Diyos na nagbago ng iyong buhay ay patuloy pa rin nagbabago ng buhay. Ang Diyos na nagpagaling ng iyong karamdaman, patuloy pa rin na nagpapagaling ng karamdaman hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Sinong hindi magpapasalamat sa Diyos? Sabi ng mahal na Panginoon, may isang lalaki sa Biblia, 38 years, hindi siya makalakad. Nung makita siya ng mahal na Panginoon, tinanong siya, gusto mo bang gumaling? Sabi niya, mahal na Panginoon, walang tumutulong sa akin para pumunta rin sa pool. Kasi may paniniwala silang may anghel daw po na gumagalaw ng tubig at pag makababa doon yung may sakit, gagaling. Hindi siya makababa dahil hindi nga po makakilos, bedridden. Alam niyo po, sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, tumayo ka, bitbitin mo ang higaan at lumakad ka. Lahat po yun nangyari sa kanyang buhay. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pero nung magaling na siya, minamahal, nakausap niya ulit mahal na Panginoon. Nung magaling na, ito po yung sabi ng mahal na Panginoon sa kanya. Basahin po natin, John 5, verse 14. John chapter 5, verse 14. The Gospel according to St. John, chapter 5, verse 14. Afterwards, Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole, sin no more, lest a worse thing come unto thee. Amen. Diri sa libro sa Juan, Kapitulo 5, versikulo 14.
Sa tapos ni ini siya hikitan ni Jesus sa templo, og miingon kaniya, aniya karon, mayaw na ikaw, ayaw na pagpakasala, aron dili mahitabo kanimo ang labi pang mangilad ng mga butang. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. The Lord bless His word. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, afterward, makita niyo yung pinagaling. Sabi ng mahal na Panginoon sa pinagaling. Afterward, Jesus findeth him in the temple. Nakita niya sa templo. And said unto him, behold, thou art made whole. Ngayon, magaling ka na. Sin no more. Huwag ka nang magkasala pa. Dahil baka mas masahol pa ang mangyari sa iyo. Anong ibig sabihin po nun? Ngayong pinagaling ka na, ngayong binago ka na, dumating na sa iyo ang kaharian ng Diyos. Huwag ka nang magkasala pa, huwag ka nang lumayo pa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil nung tayo makasalanan pa, ang diablo, paglalaruan tayo. Pag tayo nasa kasalanan pa, wala ka pa sa mahal na Panginoon, paglalaruan ka ng diablo, bibigyan ka ng maraming bisyo, maraming karamdaman, hala, pahihirapan ka. Ikaw ayaw mo na, pero doon ka pa rin. Pagod ka na sa karamdaman, wala ka ng pera, nandun pa rin ang karamdaman. Iba-ibang albularyo, doktor, pinuntahan mo, mga espiritista, hindi ka gumaling. Ngayon, nung makita mo ang mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade, dito ka pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Diyos, huwag ka nang magkasala pa. Amen? Dahil pag ikaw'y lumayo sa kasalanan, mananatili sa iyo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin mahal na Panginoon, John chapter 15 verse 4. Kindly po, Juan 15:4, minamahal. John 15 verse 4. From the book of John, chapter 15, verse 4. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. Praise the Lord. Sa libro sa Juan, Kapitulo 15, versikulo 4, pabilin kamo kanako, ug magpabilin ako kaninyo, maingon nga ang sanga sa iyang kaugalingon, dili makabunga, gawas kung magpabilin kini sa tanom. Sa ingon usab, kamo dili makabunga, gawas kung pabilin kamo kanako. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pabilin kamo kanako, o ako magpabilin diha kaninyo. Amen. Amen. Ibig sabihin, nabaptize kayo, nabautismuhan pa kayo, pinagaling kayo, punta po kayo dito, balik kayo, balik. Ang ibig sabihin noon, gusto mong magpabilin diha sa Ginoo. Gusto mong manatili sa Diyos. Kaya kung magpabilin ka sa Ginoo, pag manatili ka sa Diyos, ang Diyos usab magpabilin diha kanimo. Amen. Palakpakan po natin mahal na Ginoo, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya may gawain man dito sa Kanadjing every Sunday, punta ka rito. Amen po ba? Amen po ba? Dahil gusto mong manatili sa Diyos. Katulad namin, nagsumikap kami. Wala kaming may bayad sa Diyos. Ako, anong ibayad ko? Asma, pinagaling ako, buhay ko, binago ng Diyos. Kapayapaan, kagalakan. Wala akong may bayad sa Diyos. Gusto kong gumanti sa mahal na Panginoon. Gusto kong mubahos sa Ginoo. Ang akong ibahos, padayon ko magpabilin sa atong pinakamamahal na Ginoo. Maglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. Everybody say, praise the Lord. Pabilin sa Ginoo. Imagine, yung mga himala, gabi, marami na talagang mapupuno ka sa mga milagro, himala na ginawa ng mahal na Panginoon. Yung bibi ng isang kapatid natin, nakalunok ng isda. Yung isda na, anong tawag nila sa isda na yun sa Bisaya? Pantat ba yun? Pata. Pata na isda. Maliit lang. Ha? Hindi mo yun madukot, mga minamal, kahit dukutin mo pa. Kasi yung palikpik niya ba, yung kanyang fin, sasabit yun sa lalamunan ng bata. Alam niyo po yung isang himala nangyari? Nung pinag-pray niya yung bata, mabuhay ka sa pangalan ni Jesus. Bata, mabuhay ka sa pangalan ni Jesus. Tapos yung pangalawang isda, lumabas ka sa pangalan ni Jesus. Yung pagpasok ng isda, una ang ulo, paglabas, una rin ang ulo, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Saan ka makakita ng ganon?
pero sa Diyos walang imposible. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Sa Diyos, walang imposible. Makikita mo yung kapangyarihan, no? Sabi ng John chapter 15, binasa natin, kung manatili tayo sa Diyos, marami pa. Hindi lang dito sa lupa na pagpapala. Hindi lang kasaganaan, mga buhay, pinagpapala. No, si engineer, nagpatuto kanina, mga kapatiran natin, kahit na mga professional sila, pero ang hirap ng buhay. Kasi puno sa bisyo, puno sa karamdaman. Kahit wala professional ka, pag puno ka sa bisyo, puno sa karamdaman, baliwala. Pero nung maglingkod sa Diyos, pinagaling na ating mahal na Panginoon. Mga anak nila ngayon, puro professional na rin. Amen? Naglilingkod pa sa Diyos. Amen? Kapag maaksidente, narinig niyo, maaksidente po yung binabanggit kanina, ikaw, anak mo, na-aksidente, kaya mong bantayan? Anak mo? Kaya mong bantayan? Di ba hindi? Hindi mo sila mabantayan, lalo na kung anak mo, 5, 4, 6, paano mo bantayan bawat isa? Pero pag naglilingkod din sila sa Diyos, may Diyos na magbabantay sa kanila 24/7. Amen? Bakit naman sila maglilingkod sa Diyos? Dahil ikaw na tatay, ikaw na nanay, naglingkod sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Siyempre kung ang tatay ang nanay faithful naglingkod sa Diyos, yung mga anak, faithful din. Amen. Amen. Ganon din ang mangyayari. Kaya mga minamahal, kung gusto natin bantayan tayong lahat ng mahal ng Panginoon, mga anak natin, ating wife, ating husband, bantayan sa Diyos, maglingkod tayo sa mahal ng Panginoon. Hindi ka pa mahirapan, minamahal, dito sa Jesus Miracle Crusade, wala ka ng ibang tatawagan, hindi na maraming tatawagan mo. Amen? Hindi ka na maraming tatawagan, isa lang. Isa lang. Walang ibang pangalan na tatawagin po natin, kundi ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Oh, bakit kami gumaling? Bakit kami nagbago? Dahil ang tinuturo ng ating mahal na pastor ay tama at totoo. Bakit gumaling ang karamdaman yung mga nabautismuhan kahapon? Hindi namin alam nga yung mga sakit nila eh. Sila na lang po yung nagbanggit na pinagaling sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil itinuturo natin, yung itinuturo ng ating mahal na pastor na yun ang kalooban ng Diyos. Walang ibang tinawagan. Nung pinautismuhan sila sa tubig, mga minamahal kahapon, walang ibang pangalan, kundi ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin po natin. Acts chapter 4, verse 10 to 12, mga minamahal. From the book of Acts, chapter 4, verse 10 to 12. Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him do this man stand here before you whole. This is a stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Amen. Sa libro sa mga buhat, Kapitulo 4, versikulo 10, ngadto sa 12. Hibulai ninyong tanan og tibuok mga katawhan sa Israel, nga tungod sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon, na inyong gilangsang sa cross, ug nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga minatay, tungod gayud kaniya nagtindog kining tawhana dinhi sa inyong tubangan nga maayo na. Kini mao ang bato nga gisalikway ninyo nga magtutukod, nahimong pangulong bato sa pamag-ang. 12. Ug diha sa laing walay kaluwasan, kinsa ngalan bisig kinsa, kaway lain ngalan ilalom sa langit, nga naghatag sa kaliwala sa mga tao, diha kaniya mga luwas kita. Amen. Palapakan po natin ang salita ng pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord.